Para sa ating mga balita, Putin may hamon sa Amerika. Kakasahan kaya? VP Sara Duterte may nakaambang death threat laban kay Pangulong Marcos. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matapos akusahan ni Putin si US President Joe Biden na pasimuno ng World War III dahil sa pagpayag nito na gamitin ng Ukraine ang mga long-range ballistic missile ng US, agad umanong in-update ng Pangulo ng Russia ang nuclear doctrine ng bansa, kung saan sinasabi dito na sino mang nuclear country na magpagamit ng kanilang sandatang nuklear sa isang non-nuclear country at gamitin ito laban sa Russia, ang nasabing mga bansa ay parehong ituturing na agresor at kapwa magiging target ng paghihiganti ng Russia. Dahil sa nasabing update, naging laman na rin ang issue ng gera ang usapin ng sandatang nuklear. Isang issue na naglalagay ngayon sa mundo sa bingit ng digma ang nuklear. Maliban dito, inumpisahan na rin ng Russia ang paggawa ng mga mobile bomb shelters. Ang mga bomb shelters na ito ang magsisilbing kanlungan ng militar at sibilyan kapag nagkaroon ng malalakas na pagsabog at mga chemical or nuclear attacks. Nangangamba tuloy ang maraming analyst na posibleng naghahanda na ang bansang Russia sa posibleng nuclear war na mangyayari sa mundo. Ayon pa sa mga ulat, hindi anya ordinaryong bomb shelter lang ang ginagawa ng Russia dahil ang mga shelter na ito ay mobile o pwedeng ibiyahe sa maraming lugar at kaya rin itong tumagal sa gitna ng malakas na radiation. Ayon sa Russian Emergency Institute, maliban sa mga man-made threats, may kakayahan din ang mga naturang shelter na tumagal sa gitna ng mga natural na kalamidad. Ang mga naturang shelter ay tinatawag ngayon na KUBM shelter. Mukhaan niya silang mga container pero pwede itong mag-survive sa gitna ng malakas na radiation, pagsabog ng shrapnel at ng kahit malakas na sunog. Kada container ay may kakayahan umanong maglulan ng nasa 54 na katao, maliban na lang kung i-upgrade pa ito ng Russia ng mga karagdagang espasyo. Ang tanong tuloy ng ilan, bakit nagkukumahog ang Russia na gumawa ng marami nito? Ito'y dahil alam ng Russia na sinasamantala ng Ukraine ang oportunidad na gamitin ang mga long-range missile ng mga Western countries. Sa katunayan, hindi umano nagdalawang isip ang Ukraine na gamitin ang ATA-CMS ng US at ang Shadow Storm ng Britanya. Pero bago nito, nagpakawala muna kasi ang Russia ng malawakang drone at missile attack sa Ukraine na kumitil naman ng maraming buhay at sumira ng ilang mga energy infrastructure. Sinabi ni Zelensky na umabot sa 120 missile at 70 drones ang pinakawala ng Russia at karamihan anya ay mga missiles na ginawa sa bansang Iran. Isang pag-atake na naging dahilan upang ang karatig bansa ng Ukraine na Poland ay agad na mag-mobilize para sa posibleng pagdamay sa kanilang bansa. Ang mga pangyayaring ito na lalo pang nagpalala sa sigalot ng Russia at Ukraine at ang posibleng pagkakaroon ng nuclear war ang inaasahan ngayon ng mga pangunahing problema na kakaharapin ni Trump sa kanyang pagpasok sa White House sa Enero ng susunod na taon. Lalo ngayon na tila lahat ng senyalis ng nuclear war ay unti-unting nahahayagan niya, ayon yan sa mga analyst. Maliban sa mga pag-a-update ng nuclear policy ng Russia at sa pagbuo ng mga mobile bomb shelters, lumutang din ang mga satellite imagery na nagpapakita na nagpapalawak ang Russia ng nuclear production nito. 5 facilities umano na gumagawa ng solid fuel missile engines ang pinalalawak ngayon ng Russia. Kabilang sa mga pinalalawak na pagawaan ng solid fuel ay ang mga pagawaan sa Altai Republic sa Siberia, sa Moscow, sa St. Petersburg, sa Rostov at sa lungsod ng Perm.
Matatandaan din na kamakailan ay pinasabog ng Russia ang 6 na missile at isang pinakabagong intercontinental ballistic missile sa Ukraine bilang pagtugon sa paggamit ng Ukraine ng mga missiles ng US at NATO. Sinabi ng Russia na bagaman hindi kargado ng mga nuclear warheads ang nasabing ICBM dahil testing pa lamang umano ang kanilang ginagawa, nangako sila na patuloy silang magpapasabog pa ng mga ganito sa susunod pang mga araw. Kinumpirma naman ito ni Zelensky at sinabing ginagawa nga ng Russia na testing ground ng mga bago nilang missile ang bansang Ukraine. Isang uri umano ito ng international crime. Sa ibang balita, VP Sara Duterte may napakatinding banta laban kay Pangulong Marcos. Nagdagdag ngayon ng mga safety protocols ang Presidential Security Group para sa Pangulo at sa pamilya nito. Yan ay matapos na magbanta si Vice President Sara Duterte ng assassination plot laban kay PBBM. Yan ay kapag may nangyaring masama umano sa kanya. Ang nasabing banta ay sinabi ng pangalawang Pangulo na dating kaalyado ni Marcos noong araw ng Linggo, bunsod ng lalo pang lumalawak na sigalot sa pagitan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang political family sa bansa. Sa isang Zoom video, sinabi ni Sara Duterte na bubulusok sa impyerno ang Pilipinas dahil hindi anya marunong mamuno ang presidente. At kasunod nito ay sinabi niyang mayroon siyang kinontak na assassin para kitlin ang buhay ng Pangulo kung sakaling may mangyaring masama laban sa kanya. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sinabi ni Duterte ang pahayag na ito bilang tugon sa mga sabi-sabi na mag-ingat siya habang siya ay nasa House of Representatives, kung saan ang kanyang Chief of Staff ay inaresto naman dahil sa kabiguang sumagot sa mga tanong kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sinabi naman ng Presidential Communications Office na itinuturing nila ang nasabing pahayag ng pangalawang Pangulo bilang seryosong banta laban sa Pangulo na dapat aksyonan agad-agad, lalo na't ang nasabing statement ay sinabi mismo sa harap ng publiko. Ang nasabing banta ay ipinasa naman ng Office of the Executive Secretary sa isang elite na unit ng PSC or Presidential Security Command. Ayon sa PSC, pursuant to the directive of the Executive Secretary, the Presidential Security Command has heightened and strengthened its security protocols. We are also closely coordinating with law enforcement agencies to detect, deter, and defend against any and all threats to the President and the First Family.
Any threat to the life of the President and the First Family, regardless of its origin, and especially one made so brazenly in public, is treated with the utmost seriousness. We consider this a matter of national security and shall take all necessary measures to ensure the President's safety. Nagpalabas na rin umano ng utos si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa CIDG na magsagawa ng masusing investigasyon sa isyong ito. Tiniyak ng PNP na sisikapin nitong masiguro ang seguridad ng mga involved at gagawa ng mga kinakailangang legal na hakbang alinsunod sa batas. Mananatili din anya silang nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bansa. Sa isang tugon na ibinigay ni Sara Duterte sa GMA, nilinaw niya na ang assassination plot laban sa Pangulo ay mangyayari lamang kung siya ay ipapapatay din, dahil naniniwala ang bise na mayroon na itong mga naririnig na pagbabanta mismo sa kanyang buhay mula sa mga kalaban sa politika. Nihalin tulad ni Duterte ang kanyang sinabi sa kanyang dating statement na ipapahukay niya ang bangkay ni dating Pangulong Marcos at itatapon sa West Philippine Sea kung sakaling hindi titigilan ang pambabatikos sa kanya. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Ang mga pahayag ni Duterte ay sinabi sa isang press conference sa Zoom matapos umanong iutos ng House of Representatives noong Biyernes na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zelaika Lopez mula sa House of Representatives detention patungo sa correctional sa Mandaluyong City. Sa kasalukuyan, si Lopez ay nasa Veterans Hospital dahil umano sa hindi magandang pakiramdam nito. Inakusahan ni Duterte ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez na punot dulo ng lahat ng mga trahedyang sinasapit ngayon ng kanyang Chief of Staff. Sinabi pa niya na hindi makontrol ng Pangulo ang House Speaker kung kaya't patuloy nitong ginagawa ang mga gusto nito at tinawag pa na pagsasayang lamang ng oras ang mga investigasyon na nagaganap ngayon sa Kongreso. Nanawagan naman si House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na lalong paigtingin ang seguridad para sa Pangulo, ganun din sa unang ginang at sa House Speaker. Anuman anyang banta laban sa kanila ay banta na rin sa seguridad ng ating bansa. Samantala, kinundi na rin ng League of Municipalities of the Philippines ang mga pahayag ng Vice Presidente at nanawagan sa mga kapwa empleyado sa gobyerno at sa taong bayan na suportahan ang Pangulo. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po.